Isang disipulo ng isang dakilang master ang lumabas sa Shaolin Temple upang mag-ensayo at mag-aral. Siya ay isang henyo na naging bihasa sa iba't ibang disiplina tulad ng arkitektura, civil engineering, at makinarya. Sa murang edad, nagawa niyang perpektuhin ang shifting whirlwind foot technique. Pagkatapos ng 5 taon, bumalik siya sa Shaolin Temple at natuto ng prinsipyo ng isang banal na kasanayan. Sa sandaling nagtagumpay siya sa pagmaster nito, bigla siyang umalis at nawala sa templo. Gayunpaman, nabuo niya ang ugali ng pagiging kleptomaniac, pagnanakaw ng lahat ng mahalagang kayamanan na makatagpo niya sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, sa loob ng maraming taon. Walang sino man ang makakapigil sa kanya dahil sa kanyang kakaibang martial arts. Lumipas ang panahon at siya ay 40 taong gulang na ngayon. Siya, na nagpakasal ng huli, ay nanirahan sa Mount Mang, ngunit sa tuwing may oras siya, naglalakbay siya pabalik-balik sa pagitan ng Mount Mang at Junguan upang magnakaw. Nagkataong nakita niya ang isang banal na martial skill. Gayunpaman, habang nagsasanay ng kasanayang iyon, nagbanggaan ito sa kanyang daloy ng chi at nagdulot ng pinsala sa kanyang katawan. Nawala niya ang kanyang 2 binti. At ang kanyang buhok din. Sinabi ng matanda na 100 taon na raw ang lumipas. Kala niya raw ay magiging malakas siya matapos ang kanyang pagsasanay. Bumalik raw siya sa kanyang pinanggalingan at gumawa ng sarili niyang pangalan. Sabay tanong nito kung na-stuck na raw ba sila dito. Hindi naman sinagot ng mataba ang tanong ng matanda, sabay sabi pa ng matanda na pumunta raw sila dito pero hindi raw nila magawang hawakan ang kayamanan. Hindi rin daw nila magawang makaalis sa lugar na ito. Hindi naman ulit ito sinagot ng mataba. Ang tiyan ng mataba ay bigla na lang nag-ingay dahil sa gutom kaya napatingin na lang ang matanda dito, abay hulog ng kanyang wig na suot. Sinabi ng mataba na 1 buwan na raw noong huling kain niya. Pero sinabi lang dito ng matanda na isang mahina daw ito. Normal lang daw na magutom sila kahit na 1 taon o kahit na raw 10 taon dahil isang silang mandirigma at pinagdaanan raw nila yon sa kanilang pagsasanay. Ang mundo raw ngayon ay nagbabago na dahil sa agham. Ang martial arts daw ay walang kabuluhan. Kaya daw nitong mapatigil ang pagdurugo sa pagtugtog lang ng plauta. Pagputol daw ng damo at paghati sa bato nang wala man lang ginagawa masyado. Wala raw talaga itong kwenta. Ito ay kathang-isip, isang biro, isang paglalaro, mga kasinungalingan na tumutulo mula sa dulo ng dila, pinalaki at pinapalaki sa dulo ng brush. Sinabi niya, paano niya ito ilalagay? Ito ay kathang-isip, hindi katotohanan. Ito ay hindi tunay at mali. Sa madaling salita raw, ang tunay na master ay nakabase sa natutunan sa agham. Paano niya raw ilalagay yun? Alam niya raw nito. Kung gaano ito kalakas. Kaya ng tawag daw dito. Pero napatanong ito dahil nalimutan niya, sabay bigla rin niya itong naalala dahil ito ay tinatawag na machine formation. Napaoo na lang dito ang matabang lalaki. Ang machine daw ay hindi isang gimmick lang ng martial arts. Sinabi dito ng mataba na ito raw ay agham. Sabay sambit pa ng matanda na hindi pa raw ng mataba na maiintindihan yun sa kanyang level. Pero pareho raw yung agham at delikado. Sabi ng matabang lalaki, parang lagi na lang nasa bingit ng pagkabaliw si Master, maging ngayon o bukas. Sabi naman ng matanda, ang machine formation ay isang bagay na hindi matututuhan ng sinuman dahil lang sa gusto nila. Walang nakakaalam ng tunay na kahulugan nito. Pagkatapos ay nagtanong ito kung sila raw kaya, hindi, mariing sabi ng matanda sa matabang lalaki. Iyon sana ang pinakadakilang tagumpay niya, ang tunay na maunawaan ng isang bagay na tulad niyon. Ikaw ang nag-develop ng transcendent and invincible. Heavenly, sagot ng matabang lalaki. Pagkatapos ay tinanong niya ang matanda, ano ba yon? Sumagot ang matanda, transcendent and invincible, heavenly chaotic engineering. Tumango ang matabang lalaki at sinabi, ikaw ang masamang matandang lalaki na nanguna sa paglikha ng transcendent and invincible engineering na yon. Pero ang iyong katalinuhan, katangian, at kakayahan ay hindi angkop sa iyong edad. Sabay suntok ng matanda sa matabang lalaki dahil sa kanyang sinabi. Bakit hindi mo sinabi yan sa maikling paraan at sa magandang paraan? Galit na tanong ng matanda. Ako ang pinakamagaling na engineer sa Miriam, sagot ng matabang lalaki. Bakit hindi mo gawing 3 salita lang yan, pang-aasar ng matanda? Scientist ka ba? Natahimik ang matanda at hinampes niya ng kanyang pamalo ang ulo ng matabang lalaki.
Magnanakaw ka ba? Bakit hindi na maalala ng iyong master ngayon? Natahimik ang matanda ng saglit at sinabi, masyado lang kasing kakaiba. Mas kaunti sa 10 tao sa mundo ang nakapasok sa Cerebral Vault ng Iwa Palace. Kaya niya pala gawin ang ganoong kahirap na bagay. Pero ngayon hindi na kami makalabas, sabi ng matabang lalaki. Sinuntok ulit ng matanda ang matabang lalaki. Dahil ba ito lahat sa iyo? Ang sikat na master ko, hindi ba niya kayang mahanap ang daan upang makuha ang kayamanan? Sagot ng matabang lalaki. Hindi yan posible, sagot ng matanda. Natahimik ang matabang lalaki. Kung gusto ninyong makaalis dito sa Cerebral Vault, bilang swordmans, kailangan ninyong magkaroon ng malalim na pagkakaunawa sa espada. Kailangan ng isa ay isang elite master, sabi ng matanda. Para simulan, sabi ni Bekchoa, isang malaking bilang ng mga master sa mga antas na iyon ay dalubhasa sa isang teknik. Kaya, nagiging mahirap ang pagdaan dito. Sa kaso ng mga Daoist, dapat silang makarating sa tuktok ng kaharian sa mga tuntunin ng footwork upang ligtas na makalakad. Walang paraan na maaaring mag-iral ang mga naturang master sa isang sulok ng isang maliit na bayan sa isang bansa tulad nito. Ang mga mekaniko na naka-install sa Cerebral Vault ng Iwa Palace ay malakas at mapanganib. Hindi ka makakapasok dito, maliban kung kasama mo ako. Nagulat ang dalawa sa kanilang nakita at napatanong na lang kung paano raw sila nakapunta dito. Sinabi ni Soma na isa lang daw siyang pag-alagalang lalaki, sabay sinabi naman ni Bekchoa na stuck raw yata ang mga ito sa pagpunta dito. Nakita naman agad ni Bekchoa ang kanilang kailangan na immortal fruit of the phoenix sa kanilang itaas. Sinabi ng matanda sa mga ito na andito raw sila Soma siguro dahil sa phoenix pero hindi raw nito magagawang mahawakan yon. Ang mga sinulid na raw na yon ay masyadong delikado. Pero hindi naman yun pinansin ni Soma at pumunta na lang sa itaas upang kunin ang kanilang pinunta kaya ang dalawa sa baba ay nagulat na lang sa ginawa ni Soma na pangkuha sa nilalagyan ng phoenix. Sabay mabilis itong bumaba sabay tanong kay Bekchoa kung meron daw ba prutas sa loob noon. Sinabi dito ng matanda na nakuha raw nila ito pero hindi naman daw nilang magagawang lumabas dito. Pero hindi ito pinansin ni Bekchoa dahil naglakad ito sa may gilid ng pinto sabay may pinaganang bukasan ng pinto. Ang pinto naman ay mabilis na nagbukas at agad din naman inakit ni Bekchoa si Soma upang umalis na ito. Ang dalawang nakulong ng matagal dito sa loob ay hindi na lang nakaimik sa nakita nila. Napagtanto ng matanda na yun raw pala ang bukasan ng pintuan. Ang matabang lalaki naman ay nginingitian lang ang matanda. Sabay nagbukas na rin ang pintuan. Sa pagbukas nito, mabilis naman din agad ang dalawa umalis sa lugar na ito sabay nagsara na ulit ng pinto. Sinabi dito ng matabang lalaki na paano raw ng master niya na nakalimutan yon. Siguro ang kanyang master ay tumatanda na talaga masyado kaya nagiging makakalimutin na raw ito. Hinampas naman lang ulit ito ng matanda dahil sa mga hindi magagandang pinagsasabi nito sa kanya. Sabay umakyat na ito sa balikat ng mataba upang umalis na rin sila. Sila naman ay mabilis na tumatakbo palabas sa lugar na ito habang ang dalawa ay pa-chill-chill lang sa paglalakad. Natutuwa ang mataba dahil nakalabas na rin sila doon. Sinabi ng matanda dito na matagal na raw silang hindi nakalabas. Sabay sinabihan nito ang matabang lalaki na susunod lang daw ito kung saan niya ito gustong maglakad at humawak. May gusto pa sana itong sabihin kaso natapakan na ng mataba ang traps ng lugar kaya madaming palaso ang papalapit sa kanila na kanilang ikinagulat naman. Nakahinga naman ang matanda na nagawa nilang mabuhay doon. Sabay sinabihan na nito ang mataba na mag-iingat na raw ito sa susunod. Pero nang matapos niyang sabihin yon, mayroon na naman natapakan ng traps ang matabang lalaki kaya kinabahan na lang ng dalawa. Makikita na may madaming palaso ang papalapit sa kanila sabay may isang malaking iron ball na kasama ang mga ito. Mabilis naman tumakbo ang matabang lalaki habang malapit na sa kanyang likuran ang mga palaso at ang iron ball. Sa kanyang pagtakbo, bigla naman nagbukas ang sahig sa kanyang tinatapakan kaya muntik na siyang mahulog dito. Buti na lang nagawa niyang maikapit ang kanyang mga paa sa magkabilang gilid ng butas kaya nakaligtas sila. Sinabi dito ng matanda na ayos lang daw sila hanggang hindi sila mahuhulog dito. Sabay biglang natahimik ang dalawa dahil may narinig silang gumagalaw sa kanilang itaas, sa kanilang pagtingin, nakita nila ang madaming espada na pababa sa kanila kaya takot na lang ang dalawa. Nagawa naman ng mga itong makaligtas doon kaso mukha na silang lantang gulay sa nangyari sa kanila.
Sinabi ng matanda dito na ito na raw ang pinakadelikadong lugar. Ang lugar na raw na ito ay puno ng bitag. Kaya mag-ingat daw ito sa kanyang tatapakan. Sa paglakad ng mataba, meron na naman itong bitag na natapakan pero hindi niya ito naunawaan sa una kaya tinanong nito ang kanyang master kung bakit daw ang sahig na yun ay umikot. Ang matanda ay hindi na lang nakaimik dito. Samantala, sila Soma naman ay nakalabas na sa lugar. Sa kanilang paglapad sa pangpang, bigla na lang sumabog ang cerebral vault dahil ito doon sa natapakan ng mataba. Nagulat dito ang dalawa kaya napatingin sila dito. Nakita nila ang sira-sirang mga kahoy na nagkalat sa tubig. Sa mga kahoy na nakalutang, bigla na lang lumabas ang kamay ng matabang lalaki, nagawa pala ng dalawa na makaligtas sa nangyari. Natuwa naman ang matabang lalaki dahil nakalabas na raw sila sa loob at nakakaamoy na ng sariwang hangin. Sinabi dito ng matanda na magpasalamat daw muna sila dahil buhay pa sila. Pero sinabi lang dito ng mataba na ang kanyang enerhiya raw ay nawawala na. Sabay bagsak ng dalawa sa tubig dahil sa panghihina. Hindi naman nakaimik ang dalawa sa kanilang nakita at wala na lang nasabi dito. Tinanong ito ni Soma kung nakulong raw ba ito sa cerebral vault ng isang buwan at nagawa raw nitong mabuhay nang hindi man lang kumakain. Sa madaling salita daw, ang dalawang ito ay magnanakaw. Ang mga gamit na raw na nasa harap nila ay lahat nakaw ng dalawa. Sinigawan naman ito ng matanda habang nakabiring ito ng pabaliktad. Sinabi nito na huwag daw ng mga ito hawakan ang kanyang gamit. Ito raw ay pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Pero hindi naman ito pinakinggan ng dalawa. Tinanong ni Soma si Baekchoa na kamusta na raw ang Phoenix. Andyan raw ba sa loob ng kahon yon? Hindi naman nakasagot dito si Baekchoa. Sabay binuksan na niya ito ng kalmado. Lumapit dito si Soma para tingnan ang laman ng kahon kaso nakita niya ito at nasabi niyang hindi raw pwede kainin yan. Pero sinabi dito ni Baekchoa na yan raw ay ang Free Heavenly. Ito raw ay sekretong martial art ng Iwa Palace na kanyang natutunan. Napasabi dito ang matanda na kaya raw pala alam nito ang structure ng lugar. Ito raw pala ang anak na babae ni Baekryombi, ang prinsesa ng Iwa Palace. Sabay sabi nito na alisin raw nila ng pagkakatali niya. Sasabihin raw niya sa mga ito kung nasaan ang tunay na immortal fruit. Napatanong na lang dito si Soma kung ano raw ang pinagsasabi nito. Sinabi lang dito ng matanda na masyadong madaldal daw si Soma sabay malakas nilang inigigilaw ng kanilang mga kamay kaya nakawala sila sa kanilang pagkakatali. Sa pagbaba ng dalawa, sinabi dito ng matanda na sobrang tagal na raw noong nakakita siya ng bago. Akala raw niya na magiging mabait siya pero sa palagay daw ba ng mga ito kaya nilang atali ang halimaw ng Mang Mountain gamit lang ang mga kiden ang ganoon. Napatanong naman dito si Baekchoa na Mount Mang raw habang si Soma ay wala man lang ideya sa mga sinasabi nito. Sabay napaisip dito si Baekchoa sabay sinabi nito na kung sila raw ang magnanakaw ng Mang Mountain. Hindi raw posible na sila raw ang mga magnanakaw na gumawa ng kanilang pangalan matagal na. Habang si Soma naman ay naiinis na sinabi sa mga ito na kung alam raw nila kung nasaan ang prutas na Phoenix sabihin daw ng mga ito sa kanila pero kapag daw nagsisinungaling ito, bubugbugin raw niya ito. Natawa naman dito ang matanda sabay sinabi dito na ang batang walang alam raw ay kailangan matakot sa hindi niya kilala. Sabay sinabi naman dito ng mataba na kung napunta na raw ito sa gantong sitwasyon, wala na raw silang pagpipilian pa kundi ang ipakita sa kanila ang kanilang kakayahan. Sabay biglang nawala na lang ang dalawa sa kanilang harapan na nag-iwan lang ng alikabot sa kanilang kinakatayuan. Sabay mabilis itong sumulpot sa harap ni Soma at magbibigay ng pagsipa habang ang matabang lalaki naman ay hinampas si Baekchoa ng kanyang palakol pero nagawa itong depensahan ni Baekchoa gamit ang kanyang isang daliri. Ang atake ng dalawa ay gumawa ng malakas na shockwave sa likuran nila Soma. Nagawa ni Soma na ilihis ang kanyang ulo kaya hindi ito nataman ng matanda sabay sinabi dito ni Soma na sinabi na raw niya dito na huwag raw itong magsisinungaling sa kanya. Habang ang matanda naman ay napahanga sa kakayahan ni Soma. Sinabihan nito si Soma na mayroon itong talento sabay gamit niya ng kanyang kakayahan na tinatawag na Shifting Whirlwind. Habang ang mataba naman ay ginamitan na rin si Baekchoa ng kanyang Thunderous Mountain Axe. Ang kanilang likuran ay nawasak na ng tuluyan dahil sa lakas ng atake na ibinigay ng dalawa sa kanila pero hindi man lang sila naapektuhan nito. Pinigilan lang ni Baekchoa ang malakas na atake ng mataba gamit ang kanyang paa habang si Soma naman ay ang kanyang kamay sa matanda. Sinabi dito ni Soma na hindi raw siguro ito natalo sa maulang araw kaya ganito ito. Nagulat dito ang matanda at naisip nito na kahit na raw hindi siya kagalingan kagaya noon.
Pero nagawa raw ng bida natin Maarang ang kanyang 5-star na atake na Shifting Whirlwind Technique. Sabay bigla naman umatras ang dalawa ng sabay, sinabi ng matanda na magaling daw sila habang ang mataba naman ay sinabi sa kanyang master na ang kanilang kalaban raw ay hindi madaling kalabanin. Sinabi ng matanda kay Soma na ngayon daw ang master na kanyang kaharap ay magiging seryoso na, kaya daw umatras na ito. Wala naman pake dito si Soma at sinabihan pa ito na hindi raw ito ordinaryong fighter na matanda. Kaya sinabihan nito si Cho na umalis na raw siya muna dito. Sabay gamit ng matanda ng kanyang kakayahan habang sinasabi nito kay Soma na natuto raw ito ng kunting martial arts lamang. Sabay activate nito ng kanyang heavenly steps kaya bigla na lang ito nagkaroon ng after image. Sinabi nito kay Soma na ito raw ang kanyang pinakamalakas na kakayahan na tinatawag na heavenly steps. Sabay sumugod na ito kay Soma habang sinasabi nito na kapag daw ginamit niya ng teknik na ito, sinasabayan raw niya ito ng kanyang shifting whirlwind technique. Sabay tama ng mga atake nito kay Soma ng sabay-sabay. Si Soma ay napa-array naman dito sabay talsik niya palayo dito. Tumama siya sa mga bato at sinabi nito na ang atake raw nito ay hindi katulad kay Yacha. Sabay mabilis itong lumapit sa matanda kaya ang matanda ay nabigla na lang sa ginawa ni Soma. Hindi naman ito nagawang tamaan ni Soma dahil ang kanyang sinipa pala ay ang after image lang nito. Sinabi nito kay Soma na nasa kaliwa raw siya nito, sabay biglang sulpat nito sa kanan ni Soma kaya nagulat na lang siya dito. Sabay bigla itong sumulpot sa taas ni Soma upang sipain siya. Balak sana ito ni Soma salagin kaso bigla na lang sumulpot ito sa kanyang ibaba kaya wala siyang nagawa dito. Tumalsik siya sa lakas ng pagkasipa nito sa kanya. Nagawa naman ni Soma na maibalik ang kanyang balanse kaya sumugod ito sa matanda ng mabilis. Kaso nagawa lang niyang matamaan ay ang after image nito, habang ang matanda ay nakatayo lang sa kanyang gilid. Sinabi nito kay Soma na ang ginamit raw nitong teknik ay ang teknik ni Master Lee na may kakayahang gumalaw kahit na hindi tumatapak sa lupa. Sa kanyang nakikita raw, hindi raw si Soma nakapag-aral ng maayos na footwork technique. Kaya hindi raw nito magagawang matamaan siya gamit lang ang simpleng galaw lang nito. Sabay sugod nito ulit kay Soma kaya si Soma ay nagulat na lang dito dahil ginamit na ng matanda ang kanyang Wisdom is King's 8 trigrams na technique dito. Nagkaroon ng malakas na impact sa lugar kung saan si Soma nakatayo. Nagulat dito si Cho at wala na lang nasabi. Habang ang matanda naman ay nagulat din sa kanyang nakita. Nagagawa ni Samang harangin ang kanyang mga pag-atake. Sabay biglang hinawakan ni Soma ng kanyang paa, kaya nagulat na lang ang matanda dito. Sinabi dito ni Soma habang naiinis na salamat raw sa pagpapaliwanag nito at pagpapakita pero sumusobra na raw ito. Sabay hagis niya dito palayo, ang matanda naman ay tumama sa mataba, nadamay ito sa pagtalsik ng matanda. Ang dalawa ay tumama sa pader kaya nawasak ang pader sa lakas ng pagtama nila. Huminga dito si Soma habang pinapanood ang pagtayo ng dalawa. Sinabi naman ng mataba na matanda na raw talaga ito. Sinabi ng matanda na nagiging isang laruan na lang daw siya sa kanyang edad. Hindi raw siya makapaniwala na magagawang ma-counter nito ang kanyang atake ng mabilis. Sabay bigla na lang ito nagulat kasi bigla na lang sumulpot si Soma sa kanyang harapan gamit ang kanyang sariling teknik. Napaisip na lang ang matanda dito na nagawa raw ni Soma magaya ang heavenly steps. Pero nakita niya ang mataba na nagulat din kasi nasa harap din ito si Soma kaya napagtanto niya na mas mataas pa ito sa kanyang teknik na ginagamit. Sabay tumigil si Soma at pamatong sa ulo ng mataba. Tinanong nito ang dalawa kung kaya pa raw ba nilang magpatuloy. Hindi naman nakaimik ang dalawa sa gulat, sinabi dito ni Soma na kahit ano raw ang kanyang gawing pagtingin dito, mas mahina pa raw talaga ito kesa kay Yacha. Nagulat dito ang matanda sa sinabi ni Soma na Yacha habang sinasabihan ng mataba si Soma bilang Master. Bumaba raw ito sa kanya, ang pagsabi ng mataba na Master dito ay isang paggalang. Sabay tinanong ng matanda si Soma kung ang tinutukoy raw ba nitong Yacha ay ang Yacha ng Ghost Valley. Sumang-ayon naman dito si Soma sabay sinabi pa nito na kukunin na raw niya ang mga gamit na ninakaw ng mga ito. Ang lahat naman daw ng gamit na yun ay nakaw nila sa una pa lang. Sabay talikod na ni Soma habang bitbit ang mga gamit na ninakaw ng dalawa. Sabay lingon nito sa dalawa at tinanong ito kung kilala raw ba nila yon. Sinabi dito ng matanda na hindi raw pwede, hindi niya yun makikilala. Siya daw ang batang master ng Miriam,
Sinabi ni Soma dito na sikat raw pala yun. Sabay palam na niya dito, kapag daw nagkita sila ulit. Hindi raw siya magdadalawang isip na labanan sila ulit. Napaisip naman dito ang matanda at napatanong na lang na nakalaban na raw ba talaga ni Soma si Yacha. Sabay inakit na ni Soma si Chuo upang umalis na raw sila. Mapunta na raw sila ngayon sa Ghost Valley, kaya magmadali na raw sila. Sinabi ni Soma na aabutin na naman raw ng isang araw papunta doon. Sumang-ayon naman dito si Baekcho. Samantala, sinabi ng matanda na susundan raw nila sila Soma. Sinabi naman dito ng mataba na oo naman daw, kinuha raw ng mga ito ang kanilang kayamanan, sambit ulit ng matanda na kung hindi raw nagkakamali ng kanyang mga mata, ang ginamit raw ni Samang Foot Technique ay ang mataas na version ng kanyang technique, ito raw ay tinatawag na, The King's Steps. Ito raw ay footwork technique na namumuno sa simula ng foundation para sa limitless style, ang King's Steps, raw, ang pinakamalakas na foot technique sa ilalim ng langit, ginawa raw ito ni Birayang.